Simula nga po nang dumating si LaMelo Ball sa lugar ng Minnesota, sinubukan na nga nilang dalawa ni Anthony Davis na makabuo ng solid chemistry. Inumpisahan nila ito sa pagsasama nilang dalawa on and off the court. Magkasama silang nagpa-practice sa isang bahay matapos manatili muna si LaMelo sa lugar ni Edwards. Bukod dyan, may ibinulgar nga ang balita ngayon na pupunta nga silang dalawa sa bansang France para lamang magkasamang mag-practice ang kanilang sentro na si Rudy Gobert. Seryoso talaga silang tuparin ang pangako sa Timberwolves. Nakakayanin na nga nilang mag-compete sa Western Conference ng mas maayos at plano nga talaga nilang hindi lang makapasok sa playoffs kundi umabot hanggang sa unang pagkakataon sa NBA Finals. At sa kagustuhan ng Wolves na magawa ito, maging ang pagkuha kay LeBron, tinatrabaho na rin naman ni LaMelo Ball at Edwards matapos nila itong personal na tawagan. May lumabas na balita sa social media na isang conversation nila LeBron James kung saan ipinakita nga dito ang kanilang naging pitch para lamang makumbinsi ito na lumipat at pumirma sa Minnesota Timberwolves. Samantala, kamakailan lamang may lumabas na balita na binigyan nga daw ni LeBron James ng sapat na oras ang Golden State Warriors para magkaroon sila ng oportunidad na makuha si Anthony Davis ngayong offseason bago siya maglabas ng kanyang desisyon. Kung gusto nga ng Golden State piliin sila ni LeBron, kailangan muna nga nilang makuha si Davis, which is hindi imposible ngayong araw matapos ibulgar ni Shams na tinanggihan nga nito ang ibinigay sa kanyang long-term contract ng Washington Wizards. Hindi nga po nagkasundo ang kampo ni Davis at ng Wizards dahil ayaw nga ng front office bigyan siya ng max contract na siyang nire-request nito. Kaya dyan na nga nagsimulang magkaproblema ang team since hindi malabo na mag-request si Anthony Davis ng trade as soon as sa August 6. At kapag nangyari ito, dito na papasok ang ideyang trade ni Anthony Davis sa Golden State Warriors. Matagal na nga itong nakikipag-usap sa team. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, papayag lang naman ang Wizards na i-trade si Davis sa Golden State kung makakakuha sila dito ng multiple unprotected first round pick at pick swap. Kaya kailangan muna ng pag-isipan ng mabuti kung itutuloy nila ang pagkuha kay Anthony Davis. Sa kabilang banda, dahil nga sa huling move na ginawa ng Los Angeles Lakers, umabot na sa 16-man player ang kanilang lineup. Kailangan ng team magtanggal ng isang player para tuluyan nilang mabuo ang official roster para sa darating na season. Pero kung ang ilang mga fans ang tatanungin, mas gusto nga nilang kumuha pa sila ng isa o dalawa. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin naman ito ang pagkuha kay Jonathan Kuminga o di kay sa mga dating kakampi ni Luka na sina Daniel Gafford o di kay si PJ Washington sa Dallas Mavericks na lahat available na rin naman. Ngunit ayon kay Luka, eto na mismo ang nagsabi, wala siyang balak kunin, gustong kunin na bagong malalaro. Kontento na rin naman siya sa kasalukuyang lineup ng Lakers na ipangsasabak next year. Ibig sabihin, mukha nga hindi na nga gagawa pa ng trade ang Lakers at mapipilitan silang magtanggal o mag-waive ng isa sa mga susunod na araw bago magumpisa ang training camp.